Hindi mo ba kayang manahimik kahit isang gabi lang, Amarisa? Nakakarindi ang boses mo. Lahat naman ng babae ay dumadaan sa panganganak. Huwag mong gawing parang katapusan na ng mundo. Ang boses ni Darian sa kabilang linya ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng ospital. Walang bahid ng pag-aalala. Walang kahit katiting na init ng pagmamahal. Sa gitna ng bawat bugso ng hapdi na tila bumabayak sa kanyang katawan, ang mga salitang iyon, ang mas matalim na sumaksak sa dibdib ni Amarisa. Dahan-dahang ibinaba ni Amarisa ang kanyang cellphone, ang kanyang kamay na nanginginig at basa ng malamig na pawis ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng bakal na kama. Sa loob ng pampublikong ward na yon, tanging ang ingay ng ibang mga pasyente at ang pasumpong-sumpong na pag-ungol ng hangin sa labas ang kanyang kasama. Napatingin siya sa maliit na bag na nasa tabi niya. Isang simpleng bag na naglalaman ng mga baru-baruan na siya mismo ang nagtahi sa gitna ng mga gabing hindi siya makatulog. Bawat tahi ay may kasamang dalangin. Bawat hibla ng tela ay puno ng pag-asa na sa sandaling lumabas ang kanyang anak, magbabago ang lahat. Na marahil, ang isang sanggol, ang magsisilbing tulay para muling mahanap ni Darian ang daan pabalik sa kanya. Ngunit ang katotohanan ay tila isang malaking biro. Habang siya ay nakikipagbuno sa kamatayan upang magbigay ng buhay, alam niyang si Darian ay nasa isang marangyang resort sa Batangas. Humihigop ng mamahaling alak kasama si Celine. Nararamdaman niya ang pait ng apdo sa kanyang lalamunan. Ang bawat pagpintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Isang babalang huli na ang lahat para sa kanyang mga pangarap. Lumipas ang mga oras na tila mga dantaon sa ilalim ng malamig na ilaw ng delivery room. Walang Darian na humawak sa kanyang kamay. Walang asawang bumulong na magiging maayos din ang lahat. Nang sa wakas ay marinig niya ang unang iyak ng kanyang anak. Hindi ligaya ang unang dumaloy sa kanyang mga mata, kundi ang masaganang luha ng pagkaulila. Sa gitna ng pagod at panghihina, dinala siya pabalik sa kanyang silid. Doon, sa gitna ng madaling araw, bumukas ang pinto. Pumasok si Darian. Hindi siya bakas ng pagmamadali o puyat. Malinis ang kanyang suot na polo, maayos ang bawat hibla ng kanyang buhok, at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay agad na pumatay sa amoy ng gamot sa silid. Ngunit sa likod ng pabangong iyon, may amoy ng usok ng sigarilyo at isang banyaga, ngunit matamis na aroma, ang pabango ni Celine. Hindi lumapit si Darian sa sanggol na natutulog sa maliit na kuna. Hindi rin siya humalik sa noo ng kanyang asawa. Sa halip, kumuha siya ng isang mamahaling pluma mula sa kanyang bulsa at inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kumot ni Amarisa. "Pirmahan mo ito," utos niya. Ang boses ay patag at walang emosyon. "Para ito sa security ng bata. Alam mo naman ang gulo sa kumpanya ngayon. Kailangang protektado ang mga assets natin sa ilalim ng pangalan mo." Tumingin si Amarisa sa mga dokumento. Malabo ang kanyang paningin dahil sa pagod at sa mga gamot na ibinigay sa kanya pagkatapos ng operasyon. "Darian, ang anak natin, hindi mo man lang ba siya titingnan?" Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ng lalaki. "Huwag tayong maging madrama, Amarisa. Isang bata lang yan. Hindi siya kasama sa mga plano ko sa buhay ngayon. Pero dahil Montoya siya, kailangan nating ayusin ang mga papeles. Pirmahan mo na para matapos na tayo rito. Marami pa akong gagawin sa opisina." Ang bawat salita ay tila isang dagok na unti-unting dumudurog sa natitirang piraso ng puso ni Amarisa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang mga papel na yon sa mukha ng lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ngunit ang kanyang katawan ay tila isang bilanggo ng sarili nitong panghihina. Sa ilalim ng mapanuring titig ni Darian, dahan-dahang hinawakan ni Amarisa ang panulat. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Hindi niya alam kung ano ang kanyang pinipirmahan. Ang tanging alam niya ay ang lamig na unti-unting bumabalot sa kanyang buong pagkatao.
Matapos makuha ang folder, tumalikod si Darian nang walang lingon-likod. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sementadong sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Naiwan si Amarisa sa katahimikan ng madaling araw, kasama ang kanyang anak na himbing sa pagtulog. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang pigilin ang panginginig ng kanyang mga balikat. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa bubungan ng ospital. Tumingin siya sa sanggol, sa maliit na mukha na walang kamuwang-muwang sa lupit ng mundong kanyang kinalalagyan. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng hanging amoy gamot na kanyang nilalanghap. Ito ba ang buhay na ipinagpalit niya para sa katahimikan ng Bacolod? Ito ba ang pag-ibig na ipinangako sa kanya sa ilalim ng dambana? O ito ang simula ng isang mahabang gabi na wala ng katapusan? Ang marangyang mansyon ng mga Montoya sa Makati ay tila isang dambuhalang rebulto ng yaman at kapangyarihan, ngunit para kay Amarisa, ito ay isang malamig na libingan na gawa sa marmol at kristal. Pagbaba niya sa sasakyan, bit-bit ang kanyang bagong silang na sanggol. Hindi maligayang pagbati ang sumalubong sa kanya. Ang mga katulong ay nakatayo sa isang gilid, nakayuko at hindi makatingin ng diretso, na tila may nakakahawang sakit ang kanilang senyora. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay sapat na upang marinig ni Amarisa ang sariling kaba na kumakabog sa kanyang dibdib. Hindi pa man siya nakakaakyat sa ikalawang palapag, ay hinarang na siya ni Doña Victoria. Ang matanda ay nakatayo sa paanan ng engrandeng hagdanan. Suot ang kanyang perlas na tila mga butil ng yelo sa kanyang leeg. Wala itong nangiti at ang kanyang mga mata ay mapanuri. Tinitingnan si Amarisa mula ulo hanggang paa na tila isang dumi na pumasok sa malinis niyang palasyo. Ibigay mo ang bata kay Yaya Belen, Amarisa. Ang utos ni Doña Victoria, ang boses ay puno ng awtoridad na hindi tumatanggap ng hayagang pagtanggi. Masyado kang mukhang haggard at unstable. Baka kung ano pa ang magawa mo sa bata dahil sa postpartum depression na yan. Darian and I decided that a professional nanny will handle his needs from now on. Naramdaman ni Amarisa ang paghigpit ng kanyang yakap sa sanggol. Pero Mommy, ako ang ina. Kaya ko po siyang alagaan. Kailangan ko lang ng kaunting pahinga, pero hindi ko siya ibibigay. Isang matunog na tawa na puno ng pangungutya ang kumawala sa mga labi ng matanda. Ina, you can barely take care of yourself, Iha. Look at you. Para kang galing sa basurahan. You should be thankful na hindi ka namin iniwan sa ospital na yon. Huwag kang maging matigas ang ulo kung ayaw mong mas lalong magalit si Darian. Leave the baby to the professionals and go upstairs to fix yourself. You are a Montoya now. Act like one. Bago pa man makasagot si Amarisa, kinuha na ng isang nakaunipormeng yaya ang sanggol mula sa kanyang mga bisig. Ang kawalan ng init ng katawan ng kanyang anak ay nag-iwan ng isang butas sa kanyang pagkatao. Pinanood niyang umakyat ang yaya patungo sa nursery. Isang silid na puno ng mamahaling kagamitan, ngunit wala ni isang bakas ng pagmamahal ng isang magulang. Sa loob ng kanilang kwarto, ang amoy ng mamahaling pabango ni Darian ay nakakasulasok. Sinubukan ni Amarisa na hanapin ang kanyang wallet upang bumili sana ng ilang gamit para sa kanyang sarili. Ngunit laking gulat niya nang makitang wala na ang kanyang mga credit cards. Tanging ang mga barya na lamang mula sa kanyang buhay sa Bacolod ang natitira sa kanyang lumang pitaka. Nang tawagan niya ang bangko, ang tanging sagot sa kanya ay ang account ay naka-freeze sa utos ng primary holder, si Darian. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila may mga mata at tainga. Ang mga katulong ay umiiwas sa kanya dahil sa takot na mapagalitan ni Doña Victoria. Pakiramdam ni Amarisa ay unti-unti siyang binubura sa sarili niyang buhay. Siya ay ginagawang isang anino, isang palamuti na walang boses at walang karapatan.
Nang sumapit ang hating gabi, sa gitna ng kadiliman ng mansyon, dahan-dahang lumabas si Amarisa at nagtungo sa nursery. Tulog na ang yaya sa kabilang kwarto. Sa gitna ng katahimikan, binuhat niya ang kanyang anak at naupo sa tumba-tumba. Doon sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana, sinimulan niyang awitin ang isang lumang Ilonggo lullaby na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ang kanyang boses, bagaman nanginginig, ay puno ng tamis at pangako. Sa sandaling iyon, hindi siya ang talunang asawa ni Darian Montoya. Siya ay isang ina na muling nagmamay-ari sa kanyang mundo. Nabalik lamang siya sa realidad nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Darian na pumarada sa labas. Nagmamadali siyang bumalik sa kanilang kwarto, mabilis na humiga at nagkunwaring tulog. Pumasok si Darian, hindi man lang siya tinapunan ng tingin, at dumiretso sa banyo. Nang makatulog na si Darian, napansin ni Amarisa ang jacket nito na nakasabit sa upuan. Isang kakaibang amoy ang humahalimuyak mula rito. Isang pabango na alam niyang hindi kanya. Isang aroma ng rosas at matapang na kemikal na tila nanunuot sa kanyang balat. Dahil sa hindi maipaliwanag na udyok, dahan-dahan niyang kinapkap ang bulsa ng jacket. Ang kanyang daliri ay may nasalat na matigas at malamig na bagay. Nang ilabas niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang hikaw na ginto, may disenyong tila isang ahas na nakapulupot sa isang pulang bato. Isang pamilyar na hiyas na nakita na niya sa mga posts sa social media ng isang babaeng laging kasama ni Darian sa mga business events. Si Celine Arguelles mariing napapikit si Amarisa, pilit na pinipigilan ang pagkawala ng isang hikbi. Ang katotohanan ay tila isang lason na unti-unting dumadaloy sa kanyang mga ugat. Habang ang kanyang asawa ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, naramdaman ni Amarisa ang bigat ng gintong hikaw sa kanyang palad. Isang maliit na bagay na naging mitya ng isang mas malaking apoy sa kanyang loob. Sino ang babaeng ito na tila may-ari na ng puso ng kanyang asawa? At hanggang kailan siya mananatiling bilanggo sa mansyong ito na tila unti-unti na siyang nilalamon ng buo? You should wear this, Amarisa. Ayaw kong magmukha kang katulong sa harap ng mga investors ko tonight. This is an important dinner at kailangan ko ng asawang mukhang kagalang-galang, hindi yung laging amoy gatas at mukhang galing sa bukid. Ang mga salitang yon ni Darian ay tila mga latay ng pait na humahapdi sa balat ni Amarisa. Habang nakatingin siya sa salamin, suot ang isang mamahaling itim na dress na halos hindi niya magawang hingahan, hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kislap ng pag-asa mula sa Bacolod, ngayon ay tila dalawang tuyong balon ng kalungkutan. Pinilit niyang ayusin ang kwintas na krus na ginto sa kanyang leeg. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging isang Montoya. Ang mansyon ay balot ng ingay, ng malambing na tugtog ng biyulin, at ang halakhak ng mga taong ang tingin sa yaman ay sukat ng pagkatao. Sa gitna ng hapunan, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng tila pag-aari ang buong mundo. Si Celine Arguelles. Nakasuot ito ng isang pulang gown na tila apoy na tumutupok sa atensyon ng lahat, lalo na ni Darian. Darian, darling, sorry I'm late. The traffic in Makati is just unbearable. Ani Celine, bago humalik sa pisngi ni Darian sa paraang mas matagal kaysa sa nararapat. Lumingon siya kay Amarisa nang may mapanuring ngiti. Oh, and this must be the wife. Amarisa, right? I've heard so much about your charming provincial background. Sa bawat subo ng pagkain, tila lason ang nalalasahan ni Amarisa. Habang nag-uusap ang mga panauhin tungkol sa mga stocks at international trade, pilit na isinasali ni Celine si Amarisa sa usapan, ngunit sa paraang nagpapahiya sa kanya. I'm curious, Amarisa. Sa Bacolod ba, do you also have these kinds of soirees? Or is it more of a community dance sa plaza? Ang tanong ni Celine,
na sinundan ng mahinang tawa ng ilang panauhin. Bago pa makasagot si Amarisa, sumabat na si Doña Victoria. Don't mind her, Silan. Amarisa is still adjusting. Alam mo naman, she's more used to simple things. Hindi niya pa masyadong kabisado ang etiquette ng high society. She's lucky Darian has a lot of patience. Naramdaman ni Amarisa ang init ng dugo na umaakyat sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Darian, umaasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang kanyang asawa ay abala sa pakikipagpalitan ng malilisiyosong tingin kay Celine sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang puso. Ito ay naging pisikal na bigat na tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Sa kabila ng lahat ng pangungutya, dahan-dahang hinawakan ni Amarisa ang kanyang krus, na natili siyang nakaupo ng tuwid, hindi yumuyuko at hindi nagpapakita ng luha. Sa sandaling iyon, ang kanyang katahimikan ang naging pinakamalakas niyang sandata. Ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungan. Bakit tila alam ni Celine kung nasaan ang banyo nang hindi nagtatanong? Bakit tila alam niya kung saan nakatago ang mga mamahaling alak sa bar ni Darian? Matapos ang hapunan, habang paalis na ang mga panauhin, aksidenteng naiwan ni Amarisa ang kanyang panyo sa sala. Pagbalik niya, nakita niya ang isang eksenang kumuha sa natitirang hininga niya. Nakatayo si Celine malapit sa hagdanan at dahan-dahan itong humilig sa balikat ni Darian habang ang kanyang asawa ay nakahawak sa baywang ng babae. You did well tonight, Darian. But your wife, she's such a bore. Hindi ko alam kung paano mo siya natitiis. Bulong ni Celine na narinig ni Amarisa mula sa anino ng pasilyo. Hindi na nakinig si Amarisa sa sagot ni Darian. Patakbo siyang pumunta sa nursery para tingnan ang kanyang anak. Umaasang doon ay makakahanap siya ng kapayapaan. Ngunit nang buksan niya ang baby monitor sa kanyang cellphone para tingnan ang CCTV sa loob ng kwarto ng bata, ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Sa loob ng madilim na pasilyo, tanging ang malamig na liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone ang nagbibigay ng anino sa mukha ni Amarisa. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumatayo sa kilabot habang pinagmamasdan ang grainy na imahe sa baby monitor. Doon, sa loob ng tahimik na nursery, nakatayo si Celine. Hindi ito ang Celine na nakita niya sa hapunan. Hindi ito ang sopistikadong babae na puno ng tawa. Ang Celine na nasa screen ay may ngiting nakakapangilabot. Isang nangiting hindi para sa isang sanggol, kundi para sa isang tropeo. Dahan-dahang hinaplos ni Celine ang pisngi ng anak ni Amarisa gamit ang kanyang mahahabang kuko na kulay dugo. Ang kanyang mga bulong ay hindi marinig ng malinaw, ngunit ang bawat galaw ng kanyang labi ay tila isang sumpa. Poor little thing, tila nabasa ni Amarisa sa mga labi nito. You don't deserve a mother who's a nobody. Soon, everything will be in its rightful place. Halos mabitawan ni Amarisa ang kanyang cellphone. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila isang kulog sa kanyang sariling pandinig. Hindi na siya nag-isip. Sa gitna ng panghihina ng kanyang tuhod, pinilit niyang tumakbo patungo sa nursery. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila walang tunog. Ngunit ang galit sa kanyang dibdib ay sapat na upang gisingin ang buong mansyon. Padaskol niyang binuksan ang pinto. Ang marahang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay bumasag sa katahimikan ng silid. Bitawan mo ang anak ko, ang paos. Ngunit mariing utos ni Amarisa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong takot at pagkamuhi. Hindi man lang nagulat si Celine. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang sanggol ay payapang natutulog pa rin sa kanyang mga bisig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oh, Amarisa, don't be so dramatic. I was just checking on the baby. Yaya Belen went to the kitchen for a while and I heard him whimpering. Hindi mo ba alam na bawal iwanan ng bata ng mag-isa? Wala kang karapatang hawakan siya. Lumabas ka rito
bago ko makalimutan na panauhin ka sa bahay na ito. Muling sigaw ni Amarisa habang mabilis na nilalapitan ng babae upang bawiin ang kanyang anak. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng sanggol, isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang braso at marahas siyang hinila pabalik. Si Darian. Ano ba itong iskandalong ginagawa mo, Amarisa? Nakakahiya ka. May mga bisita pa sa ibaba. Ang bulyaw ni Darian. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit, hindi para kay Celine, kundi para sa sariling asawa. Darian, pumasok siya rito. Pinakialaman niya ang anak natin. Nakita ko sa monitor, iba ang kinikilos niya. Ang paliwanag ni Amarisa, ang mga luha ay hindi na napigilang dumaloy. Tumingin si Darian kay Celine na ngayon ay mukhang biktima. I'm sorry, Darian. I just wanted to help. I didn't know your wife was this paranoid. Ang malamig na sabi ni Celine bago dahan-dahang ibinigay ang sanggol kay Darian. Kinuha ni Darian ang bata at ibinigay ito kay Yaya Belen na kakapasok lang, hingal na hingal at halatang takot. Pagkatapos ay lumingon muli siya kay Amarisa. Magpahinga ka na, Amarisa. You're being delusional again. This is exactly what my mother was saying. You're not mentally fit to handle this family's pressure. Huwag mong idamay si Celine sa insecurity mo. Lumabas sina Darian at Celine nang magkasabay. Bago tuluyang makalayo, lumingon si Celine kay Amarisa at binigyan siya ng isang mabilis, matagumpay na kindat na tila nagsasabing, "Akin na ang lahat sa'yo." Naiwan si Amarisa na nakaluhod sa sahig ng nursery. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang dibdib. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila sumasabay sa kanyang tahimik na pag-iyak. Sa gitna ng kanyang pighati, napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng kuna ng kanyang anak. Isang maliit na bote ng gamot. Wala itong label, ngunit ang laman nito ay isang malinaw na likido. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Alam niyang hindi ito pag-aari ng yaya at lalong hindi ito inireseta ng doktor ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang kinuha ang bote. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi lang siya ang unti-unting pinapatay ng pamilyang ito. Ang kanyang anak ay nasa panganib din. Ngunit paano siya lalaban kung wala siyang kahit isang sentimo, walang kaibigan sa Maynila, at ang sariling asawa ang kanyang pinakamalaking kaaway? Habang tinititigan niya ang bote, isang pangalan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa Bacolod, isang lalaking nangako sa kanya noon na hinding-hindi siya pababayaan kahit anong mangyari. Elian. Ang bawat hakbang sa sementadong kalsada ng Makati ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog para kay Amarisa. Nagawa niyang makalusot sa mga gwardiya ng mansyon sa pamamagitan ng pagsasabing bibili lamang siya ng mga bitamina para sa bata. Ngunit ang totoo, ang kanyang puso ay naghahanap ng hininga sa labas ng gintong hawlan na iyon. Sa tapat ng isang malaking bangko, tumigil siya, umaasang kahit paano ay may natira pang kaunting halaga sa kanyang personal na account na hindi alam ni Darian. Ngunit ang sagot ng teller ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. "I'm sorry, Mrs. Montoya. Your account has been officially closed, and the remaining balance was transferred to a joint account under Mr. Darian Montoya's name yesterday." Nang lumabas siya ng bangko, ang sikat ng araw ay tila masyadong masilaw para sa kanyang mga matang pagod sa pag-iyak. Naupo siya sa isang mahabang upuan sa gilid ng kalsada, pilit na pinipigilan ang paghagulgol. Doon, sa gitna ng abalang lungsod, naramdaman niya ang pinakamatinding antas ng pangungulila. "Amarisa?" Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pighati. Pag-angat ng kanyang tingin, isang lalaking nakasuot ng maayos na dark blue suit ang nakatayo sa kanyang harap. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang mga mata
ay puno ng katalinuhan, ngunit may bakas ng lambot na tanging isang tao lamang ang nagtataglay sa alaala ni Amarisa. Elian, ang tanging nasabi ni Amarisa. Ang pangalang iyon ay tila isang matamis na awit mula sa kanyang nakaraan sa Bacolod. Agad na lumapit si Elian at naupo sa kanyang tabi. Hindi ito nagtanong ng marami, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa nanginginig na mga kamay ni Amarisa. Dahan-dahang kinuha ni Elian ang isang malinis na puting panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa kanya. Ang panyong yun ay may amoy ng malinis na hangin at sariwang sabon. Isang amoy na tila nagbalik kay Amarisa sa panahon ng kanilang kolehiyo, nung ang tanging problema nila ay ang mga pagsusulit at kung saan kukuha ng murang merienda sa gilid ng unibersidad. Tila bumalik ang kanyang gunita, 10 taon na ang nakalilipas sa ilalim ng mga puno ng nara sa Bacolod. Tandang-tanda pa niya kung paano siya palaging dinadalhan ni Elian ng mangga at asin tuwing hapon at kung paano sila nangarap na balang araw ay magiging isang mahusay na abogado, si Elian, at siya naman ay isang guro. Isang simpleng buhay na punong-puno ng katotohanan. Ngunit pinili niya ang kinanang buhay sa Maynila kasama si Darian sa pag-aakalang yon ang magdadala sa kanya sa langit. May pasa ka sa braso, Amarisa, ang mahinang sabi ni Elian. Ang boses ay may halong pait at pag-aalala. Agad na hinila ni Amarisa ang kanyang manggas upang itago ang bakas ng mahigpit na pagkakahawak ni Darian kagabi, ngunit huli na. Napansin na ito ni Elian. I'm fine, Elian. Masyado lang akong naging padalos-dalos sa bahay. Don't lie to me, ang mariing bulong ni Elian. I'm a lawyer now, Amarisa. I see these signs every day. Hindi ganyan ang hitsura ng isang babaeng masaya sa kanyang pagsasama. Huminga ng malalim si Elian bago nagpatuloy. Narinig ko ang tungkol sa kasal mo at narinig ko rin ang mga balita tungkol sa mga dokumentong ipinapapirma ng kumpanya ng asawa mo sa mga board members. Amarisa, be careful. Ang pamilya Montoya ay hindi marunong magbigay nang walang hinihinging kapalit na mas mahalaga. Naramdaman ni Amarisa ang muling pagpintig ng takot sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Ang mga dokumentong pinirmahan mo sa ospital, may alam ako tungkol doon. Hindi lang yon tungkol sa assets. May mga butas ang mga kontratang iyon na pwedeng mag-iwan sa iyo na walang-wala. O mas malala, pwedeng ikaw ang managot sa lahat ng utang ng kumpanya nila kung magkataon. Ang babala ni Elian. Kailangan nating tingnan ang mga kopya niyan. Sa gitna ng seryosong usapan, isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Hinawakan ni Elian ang panyo na nasa kamay pa rin ni Amarisa at dahan-dahang itiniklop ito. Ang maliit na kilos na ito ay nagparamdam kay Amarisa ng isang uri ng proteksyon na matagal na niyang hindi nararaan. Ito ang panyong ibinibigay ni Elian sa kanya noon tuwing siya ay naiiyak sa pagod ng pag-aaral. Isang panyong laging handang sumalo sa kanyang bawat luha. Nabalik lamang ang diwa ni Amarisa nang marinig niya ang malakas na tunog ng busina ng mga sasakyan sa paligid, hudyat ng mabilis na pagdaloy ng trapiko sa Makati. Kailangan na niyang bumalik. Kailangan ko nang umalis, Elian. Baka hanapin na ako ng biyenan ko. Ang nagmamadaling sabi ni Amarisa habang tumatayo. Wait, Amarisa. Kunin mo ang card ko, sabi ni Elian habang iniabot ang isang maliit na pirasong papel. Huwag kang mag-atubiling tumawag. Hindi ako nandito para makiisa sa gulo ng buhay mo. Nandito ako dahil hindi ko kayang makita kang unti-unting nawawala. Naglakad palayo si Amarisa, ngunit bago siya makasampa sa isang taxi, lumingon siya. Nakatayo pa rin si Elian doon. Pinagmamasdan siya ng may malalim na lungkot. Ngunit sa kanyang paglingon, napansin din ni Amarisa ang isang itim na sasakyan na nakaparada ilang metro lamang ang layo mula sa kinaroroonan ni Elian. Ang mga bintana nito ay madilim, ngunit nararamdaman niya ang isang pares ng mga mata na nakasubaybay sa bawat galaw niya. Nang pumasok siya sa taxi,
Napansin niyang ang itim na sasakyan ay dahan-dahang sumunod, pinapanatili ang distansya ngunit hindi nawawala sa likuran. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Alam ba ni Darian ang pakikipagkita niya kay Elian o may mas malalim pang dahilan kung bakit tila bawat galaw niya ay may nakamanman? Habang hawak-hawak ang card ni Elian sa loob ng kanyang palad, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Ano nga ba ang kinalaman ng pamilya Montoya sa pagkawala ng lisensya ng tatay ni Elian sa Bacolod noon na naging dahilan ng biglaang pag-alis nila sa probinsya? Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, kasing bigat ng mga sikretong unti-unti nang nagpapakita ng kanilang mga anino. Sino ang lalaking yon, Amarisa? Akala mo ba ay tanga ako at hindi ko malalaman ang bawat hakbang mo sa labas ng bahay na ito? Ang boses ni Darian ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng madilim na foyer ng mansyon. Kakapasok pa lamang ni Amarisa, bitbit ang isang maliit na supot ng bitamina na ginawa niyang dahilan ng paglabas. Nang bumukas ang ilaw at tumambad ang kanyang asawa. Nakatayo ito sa gitna ng sala, hawak ang isang baso ng alak at ang mga mata ay nagnininga sa galit. Napahigpit ang hawak ni Amarisa sa kanyang bag kung saan nakatago ang card ni Elian. Darian, nagkataon lang ang lahat. Nakita ko si Elian sa kalsada. Nagkataon o binalak? Ang marahas na hakbang ni Darian ay nagpaurong kay Amarisa hanggang sa sumadsad ang kanyang likod sa malamig na pader. Sino ka ba sa akala mo? You are a Montoya now, pero tila nakakalimutan mo kung saan ka nanggaling. Huwag mong kalilimutan na bago kita dinala rito, isa ka lang hamak na anak ng guro sa Bacolod na walang pambili kahit ng sariling sapatos. Utang mo sa akin ang bawat hibla ng damit na suot mo ngayon. Utang mo sa akin ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Ang bawat salita ni Darian ay tila isang lason na dumadaloy sa pandinig ni Amarisa. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kanilang pagsasama, ang palaging pagpapaalala sa kanya na siya ay isang utang na loob lamang. Hindi siya asawa, kundi isang obligasyong binayaran. Hindi pera ang hiningi ko sa iyo, Darian. Respeto lang bilang asawa mo at ina ng anak mo. Ang paos na sagot ni Amarisa. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Respeto? Isang matunog na tawa ang kumawala kay Darian. You earn respect, Amarisa, and you don't earn it by flirting with some third-rate lawyer in public. Dito na sumali si Doña Victoria, na dahan-dahang bumaba ng hagdan habang nakabalabal ng kanyang mamahaling seda. Darian is right, Amarisa. Masyado ka nang nagiging mapangahas. At dahil sa ipinapakita mong kawalan ng katinuan, lalo mo lang kaming binibigyan ng dahilan para isiping hindi ka karapat-dapat na mag-alaga sa apo ko. Ang isang inang ganyan ng asal ay isang panganib sa bata. Baka kailangan na talagang ilayo ang anak mo sa iyo bago mo pa siya tuluyang mahawaan ng iyong pagkabaliw. Ang banta na ilalayo ang kanyang anak ay tila isang kutsilyong itinarak sa puso ni Amarisa. Gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Pinanood niya ang kanyang biyenan at asawa na magkampi sa pagdurog sa kanyang pagkatao. Matapos ang masakit na komprontasyon, mabilis na pumanhik si Amarisa sa kanyang silid. Ngunit sa kanyang pagmamadali, napadaan siya sa bukas na pinto ng library ni Darian. Nakita niya ang ilang mga papeles na nakakalat sa ibabaw ng mesa, mga dokumentong may pamilyar na logo. Dahil sa udyok ng kaba, dahan-dahan siyang pumasok at binasa ang isang folder. Ang kanyang pangalan, Amarisa Valin Navarro Montoya, ay nakasulat sa malalaking titik bilang President and CEO ng tatlong magkakaibang kumpanya na hindi niya kailanman naririnig. Nakita niya ang kanyang pirma sa ilalim ng mga dokumento, ang mga piring na pirma na kinuha ni Darian habang siya ay nasa ilalim ng epekto ng gamot sa ospital. Sa tabi ng mga ito ay ang pangalan ni Selene Arguelles bilang Secretary and Treasurer.
Napagtanto ni Amarisa ang lahat sa isang iglap. Ginagamit siya ni Darian at Celine bilang pambala sa kanyon. Kung sakaling bumagsak ang mga ilegal na transaksyong ito, siya ang haharap sa rehas ng bilangguan, habang sila ay malayang magsasaya sa pera ng mga Montoya. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa salamin sa kanyang kwarto. Pinagmasdan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay mabilis niyang pinunasan gamit ang likod ng kanyang kamay. Inayos niya ang kanyang gulugulong buhok, itinali ito ng mahigpit, at tinitigan ang sarili sa mga mata. Sa gitna ng takot, isang bagong uri ng apoy ang sumiklab sa kanyang kalooban. Hindi na siya ang mahinang babae mula sa Bacolod na madaling paiyakin. Hindi ninyo ako matatalo, bulong niya sa hangin. Hindi ninyo kukunin ang anak ko. Nabalik lamang siya sa realidad nang marinig niya ang tunog ng pagkatok sa kanyang pinto. Isang katulong ang pumasok, nakayuko at tila natatakot. Inabot nito sa kanya ang isang malaki at malamig na puting envelope na kakarating lang mula sa isang courier. Pinapabigay po ni Senyorito Darian, ma'am, ang mahinang sabi ng katulong bago mabilis na lumabas. Nanginginig ang mga daliri ni Amarisa habang binubuksan ang envelope. Ang bawat salita sa loob ay tila isang hatol ng kamatayan. Isang formal na petisyon para sa legal separation at sole custody ng bata na may kalakip na mga paratang ng adultery laban sa kanya. Ang ebidensya, mga larawan niya at ni Elian sa gilid ng kalsada kanina na kinuha sa paraang mukhang may mas malalim silang ugnayan. Napabitaw si Amarisa sa papel habang ang malamig na envelope ay bumagsak sa sahig. Ang katahimikan ng gabi ay tila naging isang dambuhalang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Paano nalaman ni Darian ang lahat ng ganoon kabilis? Sino sa loob ng mansyong ito ang nagtataksil sa kanya? Habang ang ulan ay nagsisimulang humampas sa bintana, tanging ang tunog ng kanyang sariling hikbi ang natitira sa silid, kasing pait ng katotohanang ang taong pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ang siya palang maglulubog sa kanya sa pinakamalalim na hukay. Ang bawat anino sa loob ng mansyon ay tila naging isang bantay na sumusubaybay sa bawat paghinga ni Amarisa. Matapos ang gabi ng pag-iyak at panalangin, isang desisyon ang nabuo sa kanyang kalooban. Hindi siya pwedeng manatiling biktima sa sarili niyang tahanan. Gamit ang katiting na lakas na natitira, nagawa niyang muling makalusot palabas. Sa pagkakataong ito ay patungo sa isang maliit at tagong karinderya sa isang makitid na eskinita sa malayo sa kintab ng Makati. Ang amoy ng ginisa na bawang at ang usok mula sa mga dumaraang sasakyan ay isang malaking kaibahan sa amoy ng mamahaling kandila sa bahay ng mga Montoya. Doon, sa isang sulok na may mga plastik na upuan, naghihintay si Elian. Ang kanyang hitsura ay seryoso at ang mga papeles na nakalatag sa mesa ay tila mga armas na nakahanda sa digmaan. I'm sorry, Elian, kung dito tayo nagkita. I feel like every wall in that house has ears, ang mahinang sabi ni Amarisa habang nauupo sa tapat ng lalaki. You did the right thing, Amarisa. Ang sagot ni Elian. Ang kanyang boses ay kalmado, isang angkla sa gitna ng banyaga at mapanganib na dagat na kinapapalooban ni Amarisa. I checked the public records of the companies you found. It's worse than we thought. Hindi lang ito basta tax evasion. Ang mga kumpanyang nakapangalan sa iyo ay ginagamit para itago ang mga kickbacks mula sa mga pekeng distribution contracts. Millions of pesos are flowing through your name every month. Naramdaman ni Amarisa ang panghihina ng kanyang mga kalamnan. Ibig sabihin, pwede akong makulong? Tumango si Elian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. At iyan ang gagamitin nilang alam para makuha ang bata. If you're a convict, the court will never give you custody. Darian is setting you up to be the fall guy, Amarisa. Habang siya ay malayang magpapakasal kay Celine, ikaw ay mabubulok sa rehas.
Ang tunog ng isang kutsara na nahulog sa sementadong sahig ay tila isang malakas na putok sa pandinig ni Amarisa, hudyat ng kanyang nagising na kamalayan. Ang takot na mawala ang kanyang anak ay mas matindi kaysa sa takot sa bilangguan. Anong kailangan nating gawin? Ang tanong ni Amarisa. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom. Kailangan natin ng access sa main server o kahit ang personal na hard drive ni Darian. Nandoon ang mga digital signatures at ang mga tunay na usapan nila ni Celine. Without that, it's your word against theirs, ang paliwanag ni Elian. But it's dangerous, Amarisa. Kapag nahuli ka nila, wala na tayong takas. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang itinuon ni Elian ang kanyang kamay sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Amarisa. Hindi ito ang paghawak ng isang mangingibig na humihingi ng pabor, kundi ang paghawak ng isang katuwang na handang sumabak sa apoy kasama niya. Ang init ng palad ni Elian ay tila nagbigay ng kuryente sa nanlalamig na dugo ni Amarisa. Sa sandaling iyon, ang karinderyang iyon na maingay at mainit ay naging pinakaligtas na lugar sa mundo. Nandito ako, Amarisa. Hinding-hindi kita iiwan sa laban na ito. Ang bulong ni Elian, ang kanyang mga mata, ay nangangako ng katapatan. Nabalik ang diwa ni Amarisa nang marinig niya ang malakas na tunog ng pag-andar ng isang tricycle sa labas. Kailangan na niyang bumalik sa impyerno upang makuha ang susi ng kanyang kalayaan. Kinagabihan, ang mansyon ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng pag-ikot ng kamay ng malaking orasan sa sala ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Amarisa. Habang mahimbing ang tulog ni Darian dahil sa dami ng nainom na alak, dahan-dahang bumangon si Amarisa. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay maingat. Pilit na hindi gumagawa ng kahit anong ingay na pwedeng makagising sa mga bantay. Narating niya ang library. Ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang sigaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Gamit ang maliit na flashlight, hinanap niya ang vault na nakatago sa likod ng isang painting. Naalala niya ang code na minsan niyang nakitang itinitipa ni Darian sa isang sandali ng kalasingan. Dahan-dahang bumukas ang vault. Ang mahinang tunog ng mekanismo ng bakal ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Doon, sa gitna ng mga bundles ng pera at alahas, ay ang itim na hard drive. Mabilis niya itong kinuha at itinago sa loob ng kanyang damit. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas, ang buong silid ay biglang napuno ng liwanag. Ang tunog ng pag-click ng switch ng ilaw ay tila isang hatol. Sa tapat ng pinto, nakatayo si Darian. Ang kanyang hitsura ay gulo-gulo pa dahil sa pagtulog, ngunit ang kanyang mga mata ay gising na gising at puno ng isang mapanganib na ningas. Anong ginagawa mo rito, Amarisa? Ang tanong ni Darian. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng babala. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang bumaba sa bahagi ng damit ni Amarisa kung saan nakatago ang matigas na bagay. Ang hangin sa loob ng library ay tila naubos. Ang tanging naririnig ni Amarisa ay ang mabilis na tambol ng kanyang sariling puso habang ang anino ni Darian ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang liwanag ng chandelier sa loob ng library ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa mga mata ni Amarisa. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nararamdaman ang mabibigat na hakbang ni Darian na papalapit sa kanya. Ang itim na hard drive na nakatago sa ilalim ng kanyang suot ay tila naging isang piraso ng nagbabagang bakal na humuhapdi sa kanyang balat. Anong ginagawa mo rito, Amarisa? At bakit bukas ang vault ko? Ang boses ni Darian ay paos, dala ng alak, ngunit may talim na hindi maitatago. Hinahanap ko ang passport ko at ang birth certificate ng anak natin. Ang mabilis na sagot ni Amarisa, pilit na pinatitibay ang kanyang boses sa kabila ng pangangatog ng kanyang mga tuhod. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ang mga papeles namin dahil sa mga banta ninyo ni Mommy na ilalayo siya sa akin. Marahas na hinablot ni Darian ang braso ni Amarisa.
Huwag mo akong makuha-kuha sa drama mo. Ibigay mo sa akin ang kinuha mo. Sa isang iglap ng swerte, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na iyak ng sanggol mula sa kabilang dulo ng mansyon. Ang tunog ng pag-iyak ng bata ay tila isang anghel na bumaba upang sagipin si Amarisa. Sa sandaling nagambala ang atensyon ni Darian, mabilis na kumawala si Amarisa at dahan-dahang isiningit ang hard drive sa loob ng isang malaking florera na puno ng mga tuyong bulaklak malapit sa pinto bago siya tuluyang lumabas. Kinabukasan, habang ang mansyon ay balot ng tensyon, hindi sinasadyang napadaan si Amarisa sa maliit na garden sa likod, kung saan nag-uusap sina Doña Victoria at si Len. Nakatago siya sa likod ng malalaking dahon ng mga halaman habang naririnig ang kanilang mainit na diskusyon. I'm telling you, Victoria, kailangang ilipat na ang lahat ng shares ng kumpanya sa pangalan ko bago pa man matapos ang annulment ni Darian. Ang mariing sabi ni Celine. Kapag nakuha na natin ang gusto natin, hindi na natin kailangan ang mansyong ito. Pwede na nating ibenta ito at lumipat sa New York. Huwag mo akong diktahan sa sarili kong pamamahay, Celine. Ang ganting bulyaw ni Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang mansyong ito ang simbolo ng pamilya Montoya. Hindi ko hahayaang bastusin mo ang legacy namin dahil lang sa kasakiman mo sa pera. Naramdaman ni Amarisa ang pagkakataon sa gitna ng hidwaan ng kanyang mga kaaway. Nang makaalis si Selene, dahan-dahang lumapit si Amarisa kay Doña Victoria na noon ay nakaupo sa bench, hinihingal sa sama ng loob. Mami, alam ko po na hindi ninyo ako gusto. Ang mahinang simula ni Amarisa. Pero kailangan ninyong malaman na si Celine ay hindi katulad ko. Ako, tinitingala ko ang pamilya Montoya. Pero siya, gagamitin lang niya kayo. Narinig ko po siya, balak niyang ilayo si Darian sa inyo at itapon kayo sa isang nursing home sa oras na makuha na niya ang pirma ni Darian. Nakita ni Amarisa ang pagbabago sa mukha ng matanda. Ang pag-aalinlangan ay tila isang mantsa na unti-unting kumakalat sa isipan ni Victoria. Bagaman, hindi ito sumagot. Ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang baston ay sapat na mensahe. Sa hapon ding iyon, isang munting himala ang dumating para kay Amarisa. Isang katulong na matagal na niyang tinutulungan ang palihim na nag-abot sa kanya ng isang maliit na supot ng papel. Pinapabigay po ng isang lalaki sa gate, ma'am. Sabi po niya, paborito ninyo ito. Nang buksan ni Amarisa ang supot sa loob ng banyo, ang tanging lugar kung saan hindi siya nakikita ng mga CCTV. Ang amoy ng muscovado sugar at toasted sesame seeds ay bumalot sa kanya. Ito ay piyaya mula sa Bacolod. Sariwa, malutong, at puno ng tamis. Kasama nito ang isang maliit na papel na may sulat kamay ni Elian. Kunting tiis na lang, Amarisa. Malapit na tayong magtagumpay. Kumain ka para magkaroon ng lakas. Habang kinakain ni Amarisa ang piyaya, ang bawat kagat ay tila nagbabalik sa kanya sa mga hapon sa probinsya, kung saan ang tanging problema niya ay ang init ng araw. Ang tamis ng pagkaing iyon ay naging gamot sa kanyang sugatang puso. Naramdaman niya ang pagmamahal ni Elian na dumadaloy sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Nagbibigay sa kanya ng dahilan upang huwag sumuko. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na naglaho. Kinagabihan, habang sinusubukan ni Amarisa na i-record ang usapan ni Darian at Celine sa library gamit ang kanyang cellphone, isang anino ang biglang humarang sa kanya. Si Celine. You little rat! Ang sigaw ni Celine. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa mo? You think you can outsmart me? Bago pa man makakilos si Amarisa, isang matunog na tunog ng palad ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ang sampal ni Celine ay ganoon na lamang kalakas, sapat upang mapatumba si Amarisa sa sahig at magsanhi ng malit na sugat sa gilid ng kanyang labi. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang pisngi, ngunit ang mas masakit ay ang pagkakita niya sa kanyang cellphone
na lumipad at nabasag sa sementadong sahig. "Darian! Victoria!" Biang sigaw ni Celine habang nakaturo sa nakahandusay na si Amarisa. "Nahuli ko siyang naniniktik. This woman is dangerous. Kailangan na siyang palayasin dito ngayon din." Habang nakahiga sa malamig na sahig, naramdaman ni Amarisa ang daloy ng dugo sa kanyang bibig. Tumingin siya sa dulo ng pasilyo at nakita ang paparating na si Darian at ang kanyang biyenan. Ang bawat hakbang nila ay tila paglapit ng isang hatol na alam niyang hindi magiging pabor sa kanya. Ang bawat patak ng dugo na nanunuot sa pagitan ng mga ngipin ni Amarisa ay tila lasa ng kalawang at kabiguan. Habang nakahandusay siya sa malamig na sahig ng pasilyo, naramdaman niya ang anino ni Darian na tumatabing sa kanya. Hindi siya tinulungang tumayo ng kanyang asawa. Sa halip, tiningnan siya nito nang may pandidiri, habang si Celine ay yumakap sa braso ni Darian at nagkunwaring nanginginig sa takot. "Darian, look! She was recording us. Halos saktan niya ako nang subukan kong kunin ang phone niya." Ang paiyak na sumbong ni Celine. Ang kanyang boses ay puno ng kasinungalingan, ngunit sapat na upang magliyab ang galit sa mga mata ni Darian. Lumapit si Darian sa basag na cellphone ni Amarisa sa sahig. Tiningnan niya ito bago muling ibaling ang tingin sa kanyang asawa. "Hindi ka lang pala sutil, Amarisa. Hibang ka na rin. You are mentally unstable. At sa tingin mo ba ay hahayaan kong ang isang baliw na katulad mo ang mag-alaga sa anak ko?" "Darian, hindi. Siya ang nanakit sa akin. May ebidensya ako sa hard drive." Ang sigaw ni Amarisa, ngunit ang kanyang boses ay naubos nang biglang bumukas ang pinto ng nursery. Inilabas ni Yaya Belen ang sanggol. Agad itong kinuha ni Darian. Sa isang iglap, habang nakatalikod ang lahat, may ginawa si Darian na hindi nakita ng iba. Isang mabilis na pagpisil sa maliit na binti ng bata. Ang matinis at masakit na iyak ng sanggol ay bumasag sa katahimikan ng mansyon. "Ayan! Kita ninyo?" Ang sigaw ni Doña Victoria nakakapasok lang din. Kahit ang bata ay natatakot sa sarili niyang ina. "Anong ginawa mo sa apo ko, Amarisa? Nilason mo ba ang isipan niya o sinaktan mo siya habang wala kami?" Bago pa man makapagtanggol si Amarisa, ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto sa ibaba ay umaling-awngaw. Pumasok ang 2 pulis, kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang lahat ay tila isang nakaplano at mabilis na dula. "Officers, ayan siya!" Ang turo ni Darian kay Amarisa na duguan pa rin ang labi at gulo-gulo ang buhok. "She's been violent lately. We have videos of her attacking my consultant, and now, my son is crying in pain every time she's near. We need to protect the child." Lumingon si Amarisa kay Yaya Belen, ang huling taong inaasahan niyang magsasabi ng totoo. "Belen, sabihin mo sa kanila, sabihin mo ang totoo." Ngunit si Yaya Belen ay yumuko lamang. Ang panginginig ng kanyang mga balikat ay sapat na upang maunawaan ni Amarisa na ang takot sa mga Montoya ay mas matimbang kaysa sa katotohanan. Ang pagtalikod ng mga katulong ay tila huling pako sa kabaong ng pag-asa ni Amarisa. "Ma'am, kailangan ninyong sumama sa amin para sa evaluation," ang mariing sabi ng isang pulis habang hinahawakan ang magkabilang braso ni Amarisa. "Hindi! Ang anak ko! Darian, huwag mong gawin ito!" Ang pagmamakaawa ni Amarisa. Ngunit ang kanyang mga pagsusumamo ay tila hanging dumadaan lamang. Marahas siyang hinalit ng mga pulis palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa engrandeng hagdanan ay puno ng pakikibaka. Ngunit ang lakas ng mga lalaki ay hindi niya mapantayan. Sa paanan ng hagdan, bago siya tuluyang ilabas ng mansyon, huminto ang mundo ni Amarisa. Nakita niya ang kanyang anak sa bisig ni Darian. Ang bata ay patuloy sa pag-iyak. Ang maliliit na kamay ay tila naghahanap sa kanya. Sa gitna ng kanyang pighati, itinigil ni Amarisa ang pagpupumiglas. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ng kanyang anak. Ang kanyang boses
ay naging mahinahon ngunit puno ng paninindigan na tila isang sagradong panata. Tandaan mo ang mukha ni Mama, anak, ang bulong niya na narinig sa buong sala. Babalik si Mama. Hinding-hindi kita iiwan sa mga demonyong ito. Babalik ako. Nang tuluyan siyang ilabas ng mansyon, ang nakakasilaw na puting liwanag mula sa mga kamera ng media ay sumalubong sa kanya. Ang tunog ng sunod-sunod na pag-click ng mga kamera ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanyang paningin. Ang mga reporter ay nagsisigawan, itinutulak ang kanilang mga mikropono sa kanyang mukha. Mrs. Montoya, totoo bang sinaktan ninyo ang inyong anak? May relasyon ba kayo sa inyong abogado kaya kayo pinapalayas? Sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, nakita ni Amarisa ang screen ng isang tablet na hawak ng isang reporter. Isang video ang kasalukuyang nagba-viral sa social media, isang edited na video kung saan siya ay mukhang baliw, nagsisigaw, at tila nananakit kay Celine. Ang caption ay malaki at mapanira. The mentally unstable wife of Darian Montoya. Ibinagsak si Amarisa sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng bakal ay ang huling tunog na narinig niya bago ang malamig na katahimikan ng gabi. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, tanging ang refleksyon ng kanyang sariling muka na puno ng luha at dugo ang nakikita niya sa bintana. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang misteryosong saksi na tinawagan ni Elian kanina na hindi alam ng mga Montoya. Isang tao mula sa nakaraan na nakahandang gibain ang buong tore ng kasinungalingan ni Darian at Celine. Ang loob ng courtroom ay tila isang dambuhalang freezer na unti-unting nagpapatigas sa daloy ng dugo ni Amarisa. Ang bawat tunog ng pagbagsak ng kahoy na gavel ng hukom ay tila isang hatol na dumudurog sa kanyang pagkatao bago pa man siya makapagsalita. Nakaupo siya sa tabi ni Elian. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palda, sinusubukang pigilan ng panginginig na tila hindi na natatapos mula pa noong gabi ng kanyang pag-aresto. Sa kabilang panig, nakaupo si Darian na tila isang haring walang bahid ng kasalanan, habang si Celine ay nakasuot ng isang disenteng puting dress, isang kulay na kabaligtaran ng itim na balak na nasa loob ng kanyang puso. Nagsimula ang testimonya ni Celine. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng kunwaring pag-aalala, at bawat salita ay tila isang dumi na ipinapahid sa pangalan ni Amarisa. Your Honor, ayaw ko po sanang manghimasok, pero bilang consultant ni Darian, nakita ko po ang unti-unting pagbabago ni Amarisa. Naging agresibo po siya. Madalas siyang mawala sa mansyon at kung saan-saan pumupunta ng hindi nagpapaalam. Ang sabi ni Celine bago tumingin ng may pait kay Amarisa. At nalaman po namin kung bakit. May mga litrato po kaming nagpapatunay na lihim siyang nakikipagtagpo sa isang lalaki sa mga madidilim na karinderya sa Makati. Inilabas ng abogado ni Darian ang mga litrato. Doon, sa malabong kuha mula sa malayo, makikita si Amarisa at Elian. Bagaman nag-uusap lamang sila tungkol sa kaso, ang paraan ng pagkakakuha ay ginawang mukhang may malalim at malisyosong ugnayan ang dalawa. Ang mga bulungan sa loob ng korte ay tila isang dagat ng panunuri na unti-unting lumulunod kay Amarisa. Isang irresponsableng ina, isang taksil na asawa, at isang babaeng walang utang na loob sa pamilyang nag-angat sa kanya mula sa putik ng Bacolod. Ang mariing dagdag ng abogado ni Darian. Nang tawagin si Amarisa sa witness stand, ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang abogado ni Darian ay lumapit sa kanya nang may mapang-uyam ng ngiti. Mrs. Montoya, totoo bang lumaki ka sa hirap? Na ang pamilya mo ay walang sapat na pambayad sa utang, kaya mo pinakasalan ang isang bilyonaryong katulad ni Darian? Ang tanong ng abogado, ang boses ay puno ng panghahamak sa kanyang pinagmulan.
At ngayong nakuha mo na ang gusto mo, ginagamit mo ang pera ng mga Montoya para sa lalaking ito. Tama ba? Naramdaman ni Amarisa ang hapdi sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Darian, na noon ay nakatingin sa kanya ng may mapaglarong ng ngiti. Tila nag-e-enjoy sa kanyang paghihirap. Ngunit sa halip na yumuko, huminga ng malalim si Amarisa. Inayos niya ang kanyang upo, tiningnan ng diretso ang abogado, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid nang may hindi inaasahang tatag. Opo, lumaki ako sa hirap. Ang simula ni Amarisa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Pero ang paglaki sa hirap ay hindi nangangahulugan na wala na akong dangal. Ang pagiging mahirap ay hindi krimen, pero ang paggamit sa yaman at kapangyarihan para pumatay ng pagkatao at paghiwalayin ang isang ina at kanyang anak. Iyan ang tunay na kasalanan sa Diyos. Hindi kailanman mabibili ng pera ang katinuan ng puso ko. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa korte. Maging ang hukom ay tila natigilan sa lalim ng kanyang sinabi, ngunit mabilis na bumasag ang abogado ni Darian sa katahimikan. Drama, wala kaming kinalaman sa pilosopiya mo. Ang kailangan namin ay katotohanan. Pabaya ka sa anak mo. Lumingon si Amarisa kay Elian. Nakita niya ang kanyang abogado na dahan-dahang binubuksan ang isang makapal na folder na kulay kape. Napansin ni Amarisa ang biglang pagbabago sa mukha ng abogado ni Darian nang makita nito ang mga dokumentong inilalabas ni Elian. Ang kumpiyansa ng kalaban ay tila isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Your Honor, ang malakas na pahayag ni Elian habang tumatayo. Bago po tayo magpatuloy sa character assassination ng aking kliyente, mayroon kaming huling sandaling saksi na magpapatunay kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng mansyon ng mga Montoya. Ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto sa likuran ng korte ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan. Lahat ay lumingon. Pumasok ang isang babaeng nakayuko, nakasuot ng simpleng damit at tila nanginginig sa takot. Nang iangat niya ang kanyang mukha, halos mapatayo si Amarisa sa gulat, habang si Darian at Celine ay tila nakakita ng isang multo. Si Yaya Belen. Ang dating yaya ng bata na akala ni Amarisa ay tuluyan ng binayaran at itinago ng mga Montoya ay nakatayo sa harap ng pintuan, bit-bit ang isang katotohanang handang gumiba sa lahat ng kasinungalingan ni Darian. Ang katahimikan sa loob ng courtroom ay tila isang dambuhalang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ni Darian at Celine. Nang tumayo si Yaya Belen sa witness stand, ang bawat tunog ng pag-ayos niya ng kanyang damit ay tila isang babala. Ang matanda ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang nakatingin kay Amarisa na tila humihingi ng tawad sa lahat ng mga gabing pinili niyang manahimik. Sabihin mo sa amin, Belene, ang malumanay ngunit mariing simula ni Elian. Anong nangyari sa gabi ng pag-aresto kay Mrs. Montoya? Papinuwersa po ako ni Senyorito Darian. Ang paos na sagot ni Belen. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw na naririnig sa buong silid. Inutusan niya akong manahimik. Nakita ko si Senyorito Darian na sinadyang sakta ng bata para lang ito umiyak ng malakas nang dumating ang mga pulis. At si Ma'am Celine, madalas po siyang maglagay ng kung anong likido sa gatas ng bata para ito ay laging tulog at hindi makaabala sa kanila. Isang malakas na bulong-bulungan ang sumabog sa loob ng korte na tila isang malaking alon na humahampas sa pader. Ang mukha ni Doña Victoria ay naging kasing puti ng papel, habang si Darian ay napahawak ng mahigpit sa gilid ng kanyang upuan. Ang kanyang mga lalamunan ay tila nanunuyo. Kasalanan niyan. Sinungaling ang babaeng iyan. Ang sigaw ni Celine, ang kanyang boses, ay tuminis sa takot at galit. Ngunit mabilis siyang pinatahimik ng hukom sa pamamagitan ng isang matunog na pagbagsak ng gavel. Hindi doon nagtapos ang pagguho ng mundo ng mga Montoya. Tumayo muli si Elian
at dinala ang itim na hard drive na kinuha ni Amarisa sa vault. Your Honor, hindi lang po ito tungkol sa custody ng bata. Ang hard drive na ito ay naglalaman ng mga ebidensya ng money laundering at corporate fraud na ginawa ni na Mr. Montoya at Miss Arguelles. At ang mas masakit, may mga dokumento rito na nagpapatunay na sinadyang lagyan ni Mr. Montoya ng mga butas ang kanilang marriage contract para magmukhang invalid ang kasal nila sa oras na gusto na niyang itapon ang aking kliyente nang walang kahit isang sentimong sustento. Naramdaman ni Amarisa ang isang matinding catharsis na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat gaslighting na ginawa sa kanya sa loob ng maraming buwan ay isa-isang nabubunyag sa harap ng lahat. Tumingin siya kay Darian. Doon, sa gitna ng silid, nakita niya ang golden moment ng kanyang tagumpay. Si Darian Montoya, ang lalaking dati, ay tila isang Diyos na hindi matatablan ng anuman, ay dahan-dahang napayuko. Ang kanyang matikas na tindig ay nawala, ang kanyang mga balikat ay bumagsak ng tuluyan, at ang kanyang paningin ay nakapako sa sahig. Hindi siya makatingin sa mga kamera, hindi siya makatingin sa kanyang ina, at lalong hindi siya makatingin kay Amarisa. Ang kanyang maskara ng pagiging perfect husband ay tuluyan ng nadurog. Sa gitna ng kaguluhan, nang mapagtanto ni Celine na wala na silang takas, biglang bumaling ang kanyang galit kay Doña Victoria. Huwag ninyo akong ituro. Lahat ng ito ay ideya ng matandang ito. Si Victoria ang nag-utos na pikein ang mga pirma dahil ayaw niyang makuha ng isang probinsyana ang kahit anong bahagi ng yaman nila. She hated you, Amarisa, from the very start. Ang pagtataksila ng mga kaaway ay tila isang teleserye na nagaganap sa totoong buhay. Habang nagsisigawan sina Celine at Victoria, ang hukom ay nag-utos ng isang maikling recess bago ang formal na pagbabasa ng hatol. Sa kaguluhan ng mga tao at ng mga reporter na nagpupumilit pumasok, napansin ni Amarisa si Celine na dahan-dahang lumulusot sa likurang pinto ng korte. May bitbit itong isang maliit na pouch. Ang puso ni Amarisa ay mabilis na tumibok nang mapagtanto niyang nandoon ang kanyang passport na kinuha ni Darian noon. Ang passport na kailangan niya upang tuluyang makaalis sa anino ng mga Montoya. Saan pupunta si Celine? At anong huling alas ang gagawin ng babaeng ito upang makatakas sa batas? Nabalik lamang ang lahat sa realidad nang marinig ang tunog ng sunod-sunod na sirena ng pulis sa labas ng gusali. Kasing ingay ng katotohanang wala nang balikan ang lahat para sa pamilya Montoya. Ang boses ng hukom ay umalingaw-ngaw sa buong silid ng korte, kasing bigat ng bawat taon ng pagtitiis na dinanas ni Amarisa sa kamay ng mga Montoya. Sa bawat salitang binibitawan nito, tila uwan-taunting nalalagas ang mga kadenang bakal na nakagapos sa puso ni Amarisa. Dahil sa mga malinaw na ebidensyang iniharap, ang korte ay nagpapasya na ibigay ang sole custody ng bata kay Mrs. Amarisa Valin Navarro Montoya. Gayon din, ipinag-uutos ng korte ang agarang pag-aresto kina Darian Montoya at Celine Arguelles para sa kasong corporate fraud, falsification of public documents, at ang paglabag sa Republic Act 9,200 at 62 o ang pang-aabuso sa kababaihan at kanilang mga anak. Ang tunog ng pagbagsak ng gavel ay tila isang banal na musika sa pandinig ni Amarisa. Sa isang iglap, ang mga pulis na kanina ay nakabantay sa pinto ay mabilis na lumapit kina Darian at Celine. Ang tunog ng paglock ng mga metal na posas sa mga kamay ni Darian at Celine ay bumasag sa kanilang huling pag-asa. Nakita ni Amarisa ang mukha ni Darian, ang lalaking minsan niyang inisip na magiging sandigan niya habang buhay. Ngayon, ang lalaking ito ay nakayuko. Ang mga mata ay puno ng takot at kahihiyan habang kinakaladkad palabas ng silid. Si Celine naman ay patuloy sa pagsigaw, nagwawala habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Ngunit ang kanyang mga sigaw
ay tila walang saysay na ingay sa gitna ng katarungang namamayani. Bago siya tuluyang lumabas ng gusali, isang matandang babae ang humarang sa kanya sa pasilyo. Si Doña Victoria, ang kanyang mamahaling seda, ay tila nawalan ng ningning at ang kanyang tindig na dati ay kasing tuwid ng nara ngayon ay tila isang tuyong sanga na madaling mabali. Amarisa, ang paos na tawag ng matanda. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amarisa ang luha sa mga mata ng kanyang biyenan. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng isang taong nawalan ng lahat ng kapangyarihan. Huwag mo kaming ubusin. Para na ring awa mo. Huwag mong hayaang mabulok ang anak ko sa kulungan. Isipin mo ang dangal ng pamilya Montoya. Tumingin si Amarisa ng diretso sa mga mata ni Victoria. Hindi siya nagpakita ng galit, kundi isang malalim na awa na nagmumula sa isang pusong nakahanap na ng kapayapaan. Mami, ang dangal ay hindi itinatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at pagdurog sa kapwa. Pinatawad ko na po kayo sa lahat ng ginawa ninyo sa akin, pero ang batas ay batas. Ang kapayapaan ko ay hindi na nakadepende sa inyo. Dahan-dahang lumakad palayo si Amarisa. Iniwan ang matanda na nakatayo sa gitna ng pasilyo, nag-iisa sa gitna ng guho ng kanyang sariling kaharian. Nang makalabas siya ng gusali, ang init ng sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Doon, sa tapat ng kanyang sasakyan, naghihintay si Elian. Hawak ni Elian ang kanyang anak. Ang bata ay mahimbing na natutulog at may munting ngiti sa mga labi. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Amarisa ang tunay na kalayaan. Kinuha niya ang sanggol mula kay Elian at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na wala ng takot, wala ng humahadlang, at puno ng dalisay na pag-ibig. Handa ka na ba? Ang tanong ni Elian. Ang kanyang boses ay puno ng lambot at suporta. Tumango si Amarisa habang pinupunasan ng isang luhang hindi dahil sa sakit, kundi sa galak. Hinawakan niya ang puting panyo ni Elian na nasa loob ng kanyang bulsa. Ang panyong naging saksi sa kanyang mga pinakamadidilim na sandali. Handa na ako, Elian. Uuwi na kami sa Bacolod, ang sagot ni Amarisa. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Maynila, pinanood ni Amarisa ang mga matataas na gusali na unti-unting naglalaho sa kanyang paningin. Ang bawat kilometrong layo mula sa Makati ay tila pag-aalis ng bigat sa kanyang dibdib. Habang lumilipas ang mga oras, ang amoy ng usok at semento ay napalitan ng amoy ng sariwang hangin at ng lupaing tinitirhan ng mga tubuhan. Nang sa wakas ay makita niya ang pamilyar na arko ng kanilang bayan, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng may bagong ritmo. Ang amoy ng namumukadkad na mga bulaklak sa gilid ng kalsada ay tila isang masayang pagbati. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy, ang kanyang tahanan. Bit-bit ang kanyang anak at isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang natitirang ari-arian. Bumaba si Amarisa, huminga siya ng malalim. Nilalasap ang amoy ng Bacolod na kay tagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nakatayo si Amarisa sa harap ng kanilang bakuran, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Alam niyang marami pa siyang kailangang hilumin, marami pang kailangang itayo. Ngunit sa sandaling iyon, sapat na ang malaman na siya ay malaya na. Isang bagong simula ang naghihintay, kasing tamis ng asukal at kasing tatag ng kanyang pananampalataya. Ang halimuyak ng bagong giling na kape at ang manamis-namis na amoy yang mainit na piyaya ay dahan-dahang humahalimuyak sa loob ng Cafe Dalisay. Sa labas, ang banayad na haplos ng hangin mula sa mga tubuhan ng Bacolod ay tila isang musika na bumabati sa bawat panauhing pumapasok. Hindi ito ang malaki at malamig na mansyon sa Makati. Ang bawat sulok ng maliit na kapihang ito ay puno ng init,
mula sa mga upuang kahoy hanggang sa mga disenyong gawa ng mga lokal na manghahabi. Nakatayo si Amarisa sa likod ng counter, suot ang isang simpleng apron. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot o pag-aalinlangan. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaan na tanging buang mga taong dumaan sa apoy ang nakakaunawa. Ang Cafe Dalisay ay naging higit pa sa isang negosyo. Ito ay naging kanlungan para sa mga kababaihang katulad niya na minsang nawala ng boses. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga tasa, isang babae ang pumasok. Ang mga mata nito ay mugto at ang mga kamay ay nanginginig. Hindi nagtanong si Amarisa. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at naglapag ng isang baso ng mainit na tsokolate. Dito sa Cafe Dalisay, hindi ka lang customer, iha. Ligtas ka rito. Ang malumanay na sabi ni Amarisa habang hinahawakan ang kamay ng babae. Ibinigay niya rito ang isang maliit na card, ang contact number ng Legal Aid Foundation na itinatag nila ni Elian para sa mga biktima ng pang-aabuso. Ang makita ang pag-asa sa mga mata ng babaeng iyon, ang tunay na kayamanan na hindi kailanman na ibigay sa kanya ng mga Montoya. Habang lumulubog ang araw, dumating si Elian. Hindi siya dumating ng may magarbo o maingay na sasakyan. Naglakad lamang siya, bitbit ang isang maliit na laruan para sa anak ni Amarisa. Ang bata, na ngayon ay malusog at laging nakangiti, ay agad na tumakbo patungo kay Elian. "Tito Elian, look at my drawing!" Ang masayang sigaw ng bata. Binuhat ni Elian ang bata at hinalikan ito sa noo bago ibaling ang tingin kay Amarisa. Isang tahimik na pag-uunawaan ang namagitan sa kanilang dalawa. Isang pag-ibig na hindi kailangang madaliin. Isang damdamin na kasing lalim ng dagat at kasing tatag ng mga bundok sa Negros. "How was the city, Elian?" Ang tanong ni Amarisa habang nagtitimpla ng kape para sa lalaki. "The usual, but I'd rather be here." Ang sagot ni Elian ng may tipid na ngiti. Inabot niya ang isang sobre kay Amarisa. Isang sulat mula sa abogado ni Darian. It's from the detention center. Dahan-dahang binuksan ni Amarisa ang sulat sa loob ng kanyang maliit na opisina. Doon, nabasa niya ang mga salita ng pagsisisi ni Darian, ang pag-amin sa kanyang mga pagkakamali, at ang hiling na balang araw ay mapatawad siya. Ngunit sa halip na umiyak o magalit, dahan-dahang kinuha ni Amarisa ang isang lighter. Pinanood niya ang apoy na dahan-dahang tumutupok sa papel hanggang sa maging abo na lamang ito. Ang tunog ng paglamukos ng papel na nagiging abo ay tila huling hininga ng kanyang nakaraan. Pinatawad na niya si Darian, hindi dahil nararapat ito, kundi dahil nararapat siya sa kapayapaan. Nabalik ang diwa ni Amarisa nang marinig ang tawag ni Elian mula sa labas. Lumabas siya at nagtungo sa baybayin kung saan sila madalas magpalipas ng hapon. Ang langit ay puno ng kulay kahel, rosas at ginto. Isang tanawin na tila isang dambuhalang painting ng kaligayahan. Naupo sila ni Elian sa buhanginan habang pinapanood ang bata na naglalaro malapit sa pampang. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa buhangin ay tila isang munting himig na nagpapatulog sa lahat ng sakit ng kahapon. "Salamat, Elian, sa hindi mo pag-iwan." Ang bulong ni Amarisa, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Dahan-dahang inabot ni Elian ang kamay ni Amarisa. Hindi niya ito hinigpitan, sapat lang upang ipadama ang kanyang presensya. "Salamat din, Amarisa, dahil hinayaan mo akong maging bahagi ng muling pagbuo ng mundo mo." Humarap si Amarisa kay Elian. Sa ilalim ng naglalahong liwanag, dahan-dahang inilapit ni Elian ang kanyang mukha. Isang malambot at maingat na halik sa noo ang naging panata ng isang bukas na puno ng paggalang at katapatan. Walang mga salitang kailangan. Ang tibok ng kanilang mga puso ay sapat na upang sabihing tapos na ang bagyo. Tumingala si Amarisa sa langit. Isang mahinang ambon ang nagsimulang pumatak, ngunit hindi na siya natatakot. Ang bawat patak ng ulan ay hindi na simbolo ng luha,
kundi isang pagbabasbas ng kalikasan. At sa gitna ng ambon, isang maliit na bahaghari ang dahan-dahang nabuo sa abot-tanaw. Nakangiti si Amarisa habang karga ang kanyang anak, kasama ang lalaking tunay na nagpahalaga sa kanya. Ang Cafe Dalisay, ang kanyang pamilya, at ang kanyang dangal. Ito ang kanyang tunay na yaman. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang trahedya. Ito ay isang awit ng pagkabuhay, isang patunay na ang pinakamagandang bulaklak ay madalas na sumisibol mula sa pinakamalalim na sugat ng lupa. Lumipas ang 5 taon na tila mga dahan-dahang agos ng ilog sa kapatagan ng Negros. Sa loob ng panahong iyon, ang mga sugat sa puso ni Amarisa ay hindi na lamang mga pilat, kundi naging mga bahagi na ng kanyang kwento na nagbibigay sa kanya ng kakaibang liwanag. Ang Cafe Dalisay ay hindi na lamang isang maliit na kapihan. Ito ay naging simbolo ng pag-asa sa Bacolod, isang lugar kung saan ang bawat tasa ng kape ay may kasamang pakikinig at pag-unawa para sa mga pusong naghahanap ng katarungan. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay tila gintong nagniningning sa ibabaw ng mga dahon ng tubuhan, pinagmasdan ni Amarisa ang kanyang anak. Malaki na ang bata, masigla, at may mga matang puno ng pangarap. Isang malayo at masayang kaibahan sa sanggol na umiiyak sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital sa Makati. Sa bawat tawa ng bata na umaalingaw-ngaw sa bakuran, naramdaman ni Amarisa ang tunay na tagumpay. Hindi ito nasusukat sa yaman ng mga Montoya, kundi sa kalayaang mabuhay ng walang takot. Minsan, sa mga sandali ng katahimikan, sumasagi pa rin sa kanyang isipan ang balita mula sa Maynila. Si Darian ay nananatili sa loob ng rehas, binubuno ang parusang dulot ng sarili niyang kasakiman. Si Celine naman, matapos ang mahabang pagtatangka na tumakas, ay nahaharap din sa kaukulang hatol ng batas. Ang mansyon ng mga Montoya ay naibenta na upang bayaran ang mga utang at danyos ng kanilang kumpanya. Ngunit para kay Amarisa, ang mga balitang ito ay tila mga pahina na lamang ng isang lumang libro na matagal na niyang naisara. Napatawad na ba niya sila? Oo, hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil ayaw na ni Amarisa na magdala ng kahit anong bigat na mag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang maging biktima ng galit. Ngayon, ang kanyang puso ay malinis na. Katulad ng pangalan ng kanyang kapihan, siya ay tunay na dalisay. Naramdaman ni Amarisa ang isang pamilyar na presensya sa kanyang tabi. Hindi na kailangang lumingon pa upang malaman na si Elian ang nakatayo roon. Sa loob ng 5 taon, si Elian ay nanatiling isang matatag na haligi, isang lalaking hindi humingi ng kapalit, isang kaibigang naging katuwang sa bawat hakbang ng kanyang pagbangon. Ang kanilang pag-ibig ay hindi parang isang mabilis na apoy na madaling mamatay. Ito ay parang isang dahan-dahang pag-usbong ng halaman. Lumalalim ang ugat habang lumilipas ang panahon. Dahan-dahang hinawakan ni Elian ang kamay ni Amarisa habang pinapanood nila ang bata na naglalaro sa ilalim ng puno. Maayos na ang lahat, Amarisa. Ang mahinang bulong ni Elian. Ang boses ay puno ng kapayapaan. Tumango si Amarisa at sumandal sa balikat ng lalaki. Ang amoy ng sariwang lupa at ang tunog ng mga kuliglig na nagsisimulang mag-awitan sa dapit hapon ay tila isang pagbabasbas. Sa sandaling iyon, naisip ni Amarisa ang lahat ng mga babaeng nasa gitna pa rin ng kanilang sariling bagyo. Gusto niyang sabihin sa kanila na ang gintong hawla ay laging pwedeng sirain, na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa pangalan ng kanyang asawa o sa kinang ng kanyang alahas. Ang tunay na yaman ay ang lakas na tumayo muli pagkatapos madurog. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong bilyonaryo. At higit sa lahat, ang tunay na yaman ay ang kakayahang magmahal muli.
Simula sa pagmamahal sa sarili hanggang sa pagmamahal sa mga taong handang maglakad kasama mo sa gitna ng ulan. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, hinarap ni Amarisa ang hinaharap ng may ngiti. Wala ng mga tanikala, wala ng mga anino. Tanging ang malawak na kalangitan at ang pangako ng isang bukas na puno ng liwanag. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa pagtuklas ng sariling kapangyarihan. At sa bawat patak ng ulan na darating sa hinaharap, alam na ni Amarisa na lagi itong susundan ng isang bahaghari, isang paalala na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, ang araw ay laging sisikat ng mas maliwanag para sa mga pusong hindi sumuko sa laban.